Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ibinalik ni Rourke ang sunglasses sa kanyang mga mata para iwasan ang pagkasilaw sa matingkad na sikat ng araw, at para hindi rin siya mahirapan sa palihim na pagtanaw niya sa minamatyagan niya sa private beach resort na iyon. Ang kanyang assignment sa lugar na iyon ay ang pagbabantay sa isang importanteng subject. Si Joko Mendez ay naninirahan na sa isla na ito sa loob ng 3 taon. Walang indikasyon noong matagpuan nila ito sa wakas sa isla na nakakaalala ito, na alam nito kung sino ito at kung ano ito bago ito nagka-amnesia. Pero nitong mga huling araw ay may mga palatandaan nang nakikita ang sinundan niyang agent na na-assign dito tungkol sa mga pagbabago sa lalaki. Ang madalas na sumpong ng sakit ng ulo, ang pamumutla at pagkatulala kapag sa palagay nito ay hindi ito nakikita ng asawa nito, at higit sa lahat, ang haunted look sa mga mata nito kapag napapatanaw ito sa malayo. Sa report ni Agent Stealth, nagsisimula ng makaalala si Joko. Wala pang konklusyon tungkol sa kung gaano nakalaki ang naaalala nito, pero unti-unti ay napapawi na ang epekto ng amnesia. Kapag nangyari iyon, kailangang dalhin si Joko para sa therapy. Iyon ang dahilan kung bakit hindi lang siya nag-iisa sa assignment na ito. May mga kasama pa siya sa pagmamatsyag, sina Agent Dossie, si Agent Professor, at si Agent Chameleon. Sa kanilang 4, silang dalawa lang ni Chameleon ang nakakalabas ng kanilang kubo kapag araw. Sina Dossie at Professor ay parehong nakita na ni Joko in the past. Hindi nila gustong gumawa ng kahit anong makasisira sa natural na paraan ng pag-alala nito sa nakaraan. Ang mga alaala na iyon ay pabago-bagong alaala. Hindi nila alam kung ano ang magiging epekto ng maling sequence ng pag-alala sa estado ng pag-iisip ni Joko. Si Chameleon ay madaling magdisgis ng pisikal na kaanyuan at maging ng pagkilos para maging iba-ibang katauhan ito. Maaari niyang ipagpanggap ang sarili bilang isang retiradong matandang babae na nagbabakasyon sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon. Kahit ang totoong edad nito ay 29 pa lamang. Hindi pa kailanman nakilala ni Joko siya. Ang homing device na inimbento niya para sa mga agents ay sina Professor at Dossie ang nagturok dito, hindi siya. Hindi pa sila kailanman nagkasama sa iisang kwarto o kahit sa iisang lugar ng pamosong si Agent Coast. Hindi pa kailanman nakapunta si Joko sa headquarters ng Eagle Black Bureau kung saan ito mas madalas nananatili. Hindi siya karaniwang isang field agent. Ang lugar niya ay sa harap ng mga computer kasama sina Agent Bug at Agent Professor. O kaya naman ay nasa bahay, sinusubukang mag-imbento ng bagong mekanismo na magagamit ng headquarters sa mga operasyon nito upang linisin ang teritoryo mula sa pinakamalulupit na kriminal na nalikha. Ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay ang homing device na nasa bloodstream ni Joko. Nagkaroon ito ng problema noon, tumigil ito sa pagre-responde ng real-time. Tanging tamang mathematical calculation at pagko-cross fingers ang naging paraan upang matunton nila si Joko bago tuluyang nawalan ng bisa ang solusyon. At ang panganib ay ito, alam niyang kung siya ay nagawang matagpuan si Joko, maaaring magawa rin ito ng iba. Mula nang mawala si Joko, nawala rin kasama nito ang mapa ng lokasyon ng isang nakabaong kayamanang naglalaman ng reserba ng isang uri ng alloy na may malaking kahalagahan sa paggawa ng isang mapanirang aparato. Iyon ang dahilan kung bakit maraming naghahanap kay Joko. Iyon din ang dahilan kung bakit nasa panganib ang buhay nito, at ang pinakamahalagang dahilan kung bakit, mula nang matagpuan nila ang agent, hindi na ito nawaglit sa paningin ng sinuman sa mga agents ng Eagle Black Bureau sa loob ng nagdaang 3 taon. Tumabi sa kanya si Chameleon. Nakasuotin ito ng luma at maluwag na t-shirt at isang peres ng maluwag na pantalon. May suot itong straw hat sa ulo na natatakpan din ng pelukang kulay abo dahil sa dami ng uban at salamin sa mata na may makakapal na grado. Kinailangan nitong magsuot ng contact lenses upang maka-adjust sa kapal ng lente ng salamin. May dala rin itong librong nakasara na ipinatong sa ibabaw ng mesa kung saan nakalagay rin ang kanyang baso ng juice. Namumutla na naman siya, bulong nito. Mukhang nag-aalala na naman ang asawa, mahinang sagot niya. Kung ako ang tatanungin mo, ang anyo niyang iyan ay isa sa mga natatanging ekspresyon ni Joko. Dapat makita mo siya kapag siya ay tensyonado at nakapokus. Kamangha-mangha ang mukha niya. Parang marmol, tunay at authentic. Talaga, sagot niya kahit halos hindi niya lubusang naiintindihan ang sinasabi nito. Eksperto siya sa pagbasa ng ekspresyon ng mga tao at pag-aaral ng kilos ng mukha.
Nakasalalay ang buhay niya sa pagkuha ng tamang ekspresyon sa tamang sandali. Halos gwapo, dagdag pa nito. Pinigilan niya ang mapangiti. Hindi na niya sinabi rito na ang linyang iyon ay hindi bagay sa katauhan nito ngayon. Ikaw na ba o ako ang papasok para mag-report? Tanong niya rito. Ikaw na, sagot nito, itinaboy siya palayo. Makikipag-ugnayan na lang ako sa inyo sa Mickey. Mabilis siyang sumunod sa utos nito. Ano nang nangyari? Agad na tanong sa kanya ni Agent Professor nang makapasok siya sa kubong tinutuluyan nila. Si Dorsey ay nagmulat lamang ng mga mata pero hindi kumilos mula sa kinahihigaan nitong tumba-tumba sa tabi ng bintana. Nagsimula siyang magulat. Umuwi ng maaga ang mag-asawa sa resort ngayon. Namumutla na naman si Agent Ghost. Sa tingin namin, kagagaling lang niya sa isang atake. Napansin din ni Chameleon na nag-aalala ang ekspresyon sa mukha ng asawa niya. Ang hinuha ko lang ay mas malala ang huling atake kaysa sa nauna. Naghintay siya ng reaksyon mula sa dalawa pagkatapos niyang magsalita. Sinulyapan ni Professor si Dos. Nagbuntong hininga ang matandang doktor. Tatawagan natin ang headquarters, sabi nito. Kailangan natin ng permiso ni Eagle para ipasok na si Ghost. Hindi siya maaaring mapunta kung saan-saan kapag naalala na niya ang lahat. Ako na ang gagawa, sabi ni Professor. Marahan siyang huminga ng malalim habang unti-unting iniinda ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kapag may hinala siyang may malaking bagay na nakatakdang mangyari, bumibilis ng ganito ang pagtibok ng kanyang puso at tumataas ang kanyang adrenaline level. Lalabas muna ako. Sasamahan ko si Chameleon sa dagdag na pagmamatsyag. Nang tumango ang mga ito, lumabas na siya ng kubo. Malapit na siya sa tabi ni Chameleon nang tumunog ang kanyang cellphone. Inilabas niya ang gadget upang kausapin ang kanyang kapatid. Alam niyang ito ang tumatawag dahil may ini-assign siyang espesyal na ringtone para dito. Min, ba't ka tumawag? Pwede ko bang malaman kung kailan ka talaga uwi? Bukod sa marami nang naghahanap sa'yo, may isa pang sobrang kulit na pabalik-balik dito dahil gustong-gusto kanyang makausap. Sa halip na dumiretso sa tabi ng kanyang kasama, bahagyang lumayo siya rito para magkaroon ng privacy ang usapan nilang magkapatid habang nakamata pa rin siya sa kanilang binabantayan sa likod ng kanyang sunglasses. Si Gabriel. Yes, sagot nito. Wala nang iba pang eksplanasyon. Nagbuntong hininga siya. Gusto man niyang tulungan si Gaby ay parang wala rin siyang magagawa. Hindi ba nito naisip na kapag nalaman ni Cassie na sa kanya ang invention na gusto nitong ipamanufacture sa kumpanya ng mga ito ay i-reject agad ng dalaga ang idea? Galit na galit sa kanya si Cassie na para bang salot siya. At hindi rin naman ito walang dahilan. Siya mismo ang nagtulak dito upang magalit sa kanya, isang desisyong hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matukoy kung tama o mali. Alam niyang mahihirapan siyang kalimutan ito pero hindi niya inasahan kung gaano kahirap. May matinding panghihinayang. Pakiramdam niya, sa isang malaking paraan ay pinagtaksilan niya ito. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya kayang patawarin ang kanyang sarili. Ngunit magiging isang pagkakamali ang lapitan itong muli, gaya ng ginawa niya noon. Hindi niya maaaring ikompromiso ang kanyang lihim. Higit sa lahat, naunawaan niyang lubos kung gaano kahalaga ang seguridad sa buhay ng isang tao. Hindi siya ang tipo ng taong magkokompromiso sa seguridad ng Eagle Black Bureau. Ano nang isasagot ko sa kanya? Tanong ng kanyang kapatid. Kahit ilang beses ko na siyang sinopla, balik pa rin siya ng balik. At hindi ko alam kung dapat ko itong sabihin sa'yo, pero mukhang nagiging desperado na siya. Tatawagan ko na lang siya. Magmumula sa Pilipinas? Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo, pero ang idinahilan ko sa kanya ay pareho ng idinadahilan ko sa iba. Na nasa Indonesia ka. Muli siyang nagbuntong hininga. Kung ganon, sabihin mo na lang sa kanya na ipinangako kong tatawagan ko siya pagbalik ko. Ilang sandaling nagbantulot ito bago nag-aalalang nagtanong. Kuya, nasaan ka ba? Ligtas ka ba? Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Bakit? Kasi, bumalik na naman dito iyong mga lalaking nagtatanong kung nasaan ka dati. May kompromiso ka ba, kuya? Bakit kanila hinahanap? Nakita na niya ang mga lalaking iyon sa agency cameras at kilala niya ang mga ito mula sa mga file ng Eagle Black Bureau. Nakunan ng mga litrato ang mga ito kasama ang isang low-profile na drug lord sa isang nightclub. Iisa lamang ang naiisip niyang dahilan kung bakit siya hinahanap ng mga ito. At iyon din ang dahilan kung bakit pilit siyang kinakausap ni Gaby. Ang kanyang mga imbensyon. Pero ang hinahanap nila, pinaghihinalaan niyang, ay ibang imbensyon. Isang imbensyong ilang beses na niyang nagamit sa pagtatrabaho niya sa Eagle Black Bureau, pero isang beses pa lang sa isang kliyente ng ahensya na may espesyal na kaso dahil kinakailangan. Kuya, tahimik lang sila kung mag-inquire, pero may kung anong kasinungalingan sa kanila at natatakot ako.
Mukha silang mga kriminal. Ayoko silang nakikita rito. Ano nang sabi ni Papa? Gusto niyang tumigil muna ako sa pagtao rito sa ahensya. Kung ganoon, gawin mo yan. Si Percy muna ang patauhin mo. Ayoko yata, nag-aalin lang ang sagot nito. Masyadong seryoso si Percy. Baka alam mo na, yung kung ano nang nangyayari sa inyong mga lalaki kapag nagkakahulihan kayo ng tingin, lumala pa ang sitwasyon. At least ako, nadadaan-daan ko sila sa pagtatanga-tangahan. Nagbuntong hininga siya. Kung iyan ang desisyon mo, sige. Pero tandaan mo, kung sa tingin mo ay kailangan, gamitin mo kung anuman ang nariyan para protektahan ang sarili mo. Gagamitin ko ang stun ray, ito ang pinakaligtas. Ang stun ray at iba pa niyang makabagong imbensyon ang talagang habol ng mga lalaking iyon. Pero gagawin niya ang lahat upang mapigilan silang magamit ang kanyang mga likha sa masama, mga imbensyong ginawa niya para lamang sa kabutihan. Napansin niyang palabas si Joko Mendez, o si Ray, ang kasalukuyang tawag sa kanya sa bahay na tinitirhan niya kasama ang kanyang pamilya. Agad siyang nagpaalam sa kapatid. Kailangan ko nang umalis. Tatawagan na lang kita mamaya. Okay. Pinatay niya ang kanyang cellphone at itinago ito. Lumapit siya at umupo muli sa pwestong iniwan niya kanina, sa tabi ni Chameleon. Umiti siya bago nagbalita rito. Tumatawag na sila sa headquarters para sa posibleng pag-recover sa subject. Tumawa si Chameleon, humarap sa kanya at pinalo siya sa braso. Ang galing mo talagang mambola, sabi nito gamit ang normal na tinig ng isang matandang babaeng kinikilig. Napangisi siya habang umiinom ng kanyang juice, pinagmamasdan ang palayong si Joko mula sa likod ng kanyang itim na salamin. Dumating ang ipinadalang reinforcements ng Eagle Black Bureau kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, nang magpunta si Ray Mendez sa palaisdaang araw-araw na binabantayan at minamantini nito ay hindi na ito nagbalik pa sa resort. Ang mag-ina nito, nang magtungo sa palengke para mamalengke ng umagang iyon, ay hindi na rin nagbalik sa bahay. At walang makapagsabi kahit sino kung saan biglang nagtago ang mag-ana. Mukhang lumalalim na ang misteryo sa paligid ni Joko Mendez, o Ray Mendez mga ka-felicidad. Kung paano na siya kilala sa kasalukuyan. Ang pagkawala niya at ng kanyang pamilya ay maaaring senyales na bumalik na sa kanya ang kanyang mga alaala, o isang hakbang upang takasan ang mga taong nais siyang mahanap. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Rourke at ng Eagle Black Bureau sa bagong twist na ito? Kaya naman, abangan natin ang susunod na kabanata.